let's start this night with a prayer po. Let's go ahead and let us pray. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat nga po sa gabing ito na muli, Panginoon, iningatan nyo nga po kami. Ginabayan nyo nga po kami sa maghapon at inayos nyo nga po lahat ng bagay sa maghapon, Panginoon. Naging smooth po lahat, Lord God. And Lord, patawarin nyo nga po kami sa aming mga kasalanan na gagawa, sa aming mga kamalian, Lord God. At nawa, patuloy nyo nga po kaming gamitin, ayusin, Lord God, at puspusin nyo po kami ng inyong banal na espiritu para mas maging kagamit-gamit kami sa inyo, Lord God. And maraming salamat, Lord God, sa plan 40 na ito, Panginoon. Alam ko, Lord God, na napakarami kang plano, Panginoon, na mangyayari, Lord God, na kasi susunod namin, Panginoon, yung mga kagustuhan mo. Maraming salamat, Lord God. Kayo nga lang po yung maitaas sa buhay namin, sa hiling namin, Panginoon, at sa aming mga ginagawa sa buhay. Ito po kakasama ko lang sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So yung verse ko po is sa Mikas 4 verse 1 to 5. Sabi dito is darating yung panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol. At dudulog dito ang maraming bansa. Then sa verse 2, daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, halikayo, tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Zion ang turuan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Then sa verse 3, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Sa verse 4, sa halip bawat tao ay mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang pagkat ito ang pangako ni Yahweh, kapangyarihan sa lahat. Then sa verse 5, sabi niyan na kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailaman. Diba? Napakaganda yung word, mga brother and sister. Then sabi dito, ang pagkakaintindi ko kasi dito sa verse 1, sabi niya na darating yung panahon na ang bundok ng Zion is yung parang mamumutawi or magiging tanyag. Which means, para sa akin, yung Zion kasi isa, ayun yung sacred place ng Lord, place of worship, ito yung city of refuge ng Lord and God's dwelling place talaga. Dito free yung mga tao na mag-serve and mag-worship sa Lord. And sa akin na ay parating ng verse 1 na darating yung time na yung mangingibabaw yung kabutihan sa mundong ito. And yung pag-asa, kaya na naisin ng mga tao, ito yung sa verse 2, kaya na naisin ng mga tao na sumunod at kilalanin yung Diyos. At alamin kung ano yung mga nais na gawin kasi alam naman natin na yung plano ng Lord is tama. Then, and prosperous. Kaya ayun, yung nanaisin ng bawat isa. Then, sabi dyan sa verse 3 na siya ang mamamagitan sa mga bansa. Diba? Napakaganda. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talim ng karo ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Di ba napakaganda? Then sabi dyan, para sa akin, sa verse 3, yung pagkakaintindi ko dyan is magkakaroon na ng world peace. Kasi lahat ng tao is iisa na yung pinagsaserban and si Jesus yun. Then sabi pa dyan, kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. And di ba, alam naman natin yung araro, sa pag ginagamit yun is para sa mga magsasakayan. Gamit nila panghukay ng lupa, pangayos ng lupa. Then yung karit naman is panggapas ng mga palay or ng mga aanihin nila. Which means sa araw or panahon na yun is magtutulungan yung bawat isa sa pagpapalago ng bawat isa. And wala nang mangyayaring hindi magandang bagay. Sapagkat yung peace, yung progress, and yung process ng bawat mananampalataya ay magiging maayos at tama. Kasi wala nang digmaan, walang magiging alitan yung bawat bansa dahil pinapagitna na tayo ng Panginoon. Then yung sa verse 4 naman, and kung mababasa natin doon sa verse 4, sabi niya napakaganda, na bawat tao ay mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Then, and sa akin pagkakaintindi ko, and sa atin as a Christian, we will become fruitful, peaceful, and blessed to our ministry and disciples.
in every areas of our life because we obey God's command and we let His will and plans be done in our life. Di ba? Kasi pag yun talagang allow mo si Lord yung maghari sa buhay mo, talaga magkakaroon ka talaga ng peace, ng peace of mind, ng joy, lahat talaga matatanggap mo kasi si Lord na lahat yung magpo-provide sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo, lahat ng problema mo, tatanggalin niya, mai-release mo lahat sa kanya and sasagutin niya na lahat ng mga papagkagalingan, lahat ng pamilya mo, aayusin niya lahat. Last yung verse 5, then the last, sa verse 5 na kahit may mga iilang bansa o mga tao na nagpapatuloy sa pagkakasala is tayo as a Christian, patuloy pa rin tayo magsuserve sa Lord. Kasi alam naman natin na kay Jesus lamang mayroong kaligtasan at mayroon ng lahat ng bagay. Ayun lang naman, ayun sa akin yung pagkakaintindi ko talaga. Napakaganda nung word, napakaganda nung gusto niyang iparating. Then it's about talaga darating yung time talaga na alam naman natin yun na kagaya natin na nagsuserve sa Lord. Alam natin na darating yung time na talaga dito sa mundo is talagang darating yung time na magkakaroon talaga ng world peace talaga dahil sa Lord. Dahil sabi nga ng Lord, 'di ba, darating yung panahon na kumbaga yung parang kukuhain niya na yung mga danampalataya sa kanya, mga lumapit sa kanya, niwala sa kanya. Kaya para sa akin ayun talaga darating yung time na magkakaroon ng kaayusan yung lahat. Ayun lang naman po, maraming salamat. Then mag-end po tayo sa prayer. And nawa po marami po tayong natutunan dito sa word na to. Okay? Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa word, Lord God, na pinagkaloob po sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo, Panginoon. Na alam ko, Lord God, na may nais ka po iparating sa word na ito. Lord, kung ano man po yung mga bagay na magbigat sa amin, Panginoon, kung ano man po yung mga bagay na hindi na may-release, Lord God, Lord, ikaw na po yung bahala, ikaw na po yung kumilos sa aming buhay. Alam ko, Lord God, na magkakaroon po ng world peace, Lord God, dahil ikaw po yung magiging center ng lahat ng bagay. Maraming salamat, Lord God, dahil alam ko, Panginoon, na ngayon pa nga lang po, inumpisahan mo na nga po yung matagal mo na pong inumpisahan, Panginoon, yung mga gagawin mo na maayos, Panginoon, na yung pag-ayos lahat sa lahat, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Dalangin ko po, Lord God, lahat ng mabubuting bagay na nagmumula sa inyo is ibigay niyo po sa amin, provide niyo po sa amin. And kung ano man po yung mga bagay na hindi ko kayang banggitin ng labi ko, Lord God, ng isip ko, alam ko po, Panginoon, na kaya mong tignan yung laman ng puso ko. Kaya maraming salamat, Lord God. Ikaw na po ang bahala, ikaw po yung manguna sa amin, ikaw po yung gumamit sa amin ng maging kagamit-gamit kami para sa ministry mo, Panginoon, para sa iyong pangalan, Lord God. Ikaw lang po itataas namin sa aming buhay, sa pang-araw-araw at sa aming mga gawain. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen.